Eto kasing si ano, si Mr. Marcos sa kanyang SONA, ang tindi ng announcement niya. Eto ha, pakinggan ninyo yung announcement niya ha. Hatid natin ang mga realidad sa mga karagdagang pondo na ibibigay pa natin sa mga DOH hospital. Sino yun? Grabe yun, no? Talagang lumusog na. Reglado na ang lahat sa ospital pa lang. Wala nang kailangang pangpuntahan o lapitan pa. Ito po, itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Dahil daw sa PhilHealth, zero balance billing na. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Nako! Dahil bayad na ang bill ninyo. Naka! Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Let's establish the facts. Ano sabi niya dito? Bayad na daw. Wala na kayong babayaran basta sa DOH hospital. Period. Ulitin natin para malinaw. Zero bill na daw. Yan ang ginamit niya. Kaya maraming pumalakpak na mga unggoy eh. Tuwan-tuwa eh. Zero bill na daw. Wala ka nang babayaran sa lahat ng DOH hospital. Okay. Ngayong araw na ito, kumabig ang DOH. Panoorin natin. Totoo ba yun, DOH? Nilinaw ng Department of Health na kailangang naka-admit sa ward ng DOH-operated hospital ang isang pasyente para masakop ng no balance billing policy. Gago! Yeah? Ano daw? Kailangan nasa ward ka. Hindi lang porket nasa DOH hospital ka. So nasa ward ka. Sino lang ba yung mga nasa ward? Yung mga basic na ano lang, na mga sakit. At the same time yung mga ano lang, hindi kaya talaga. Pero kung gusto mo talaga magpagaling, yung nasa ICU ka na, yung mga ganon, hindi libre. Hindi zero balance. Walang ganon. Sa ngayon, 87 ospital ang hawak ng DOH sa buong bansa at dito lang daw maaaring makuha ang benepisyong ito ayon kay spokesperson ASEC Albert Domingo. Lalagyan daw nila ng DOH sa simula ng pangalan ng ospital para hindi malito ang publiko. Ayon sa DOH, sa ngayon hindi pa kasama sa no balance billing ang mga specialty hospitals, ang Lung Center, National Kidney and Transplant Institute, Philippine Heart Center at Children's Medical Center. Hindi raw kasi sila direktang nagre-report sa DOH at may sarili silang pinagkukunang pondo. Pero sa kalaunan inaayos na ng DOH na maisama ang mga ospital na yan sa listahan. Isa ang no balance billing sa mga inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-4 na State of the Nation address para mabigyan ng tulong pangkalusugan ang publiko. Lahat ng kailangang gawin para dun sa kondisyon ng pasyente, anumang kondisyon na yun, basta nasa basic accommodation siya, ay sasagutin po ng DOH. Ang linilinaw nga namin sa Department of Health, ibang-iba na po yung mga ward ngayon. So sa madaling salita po mga kababayan, may half-truth. Half-truth naman. I mean, zero balance ka. Pagka nasa basic lang yung sakit mo, pagka nandun ka lang sa ward, pero pag malala na, hindi, wala ka. Sorry ka, de. Mamatay ka dyan sa walang pambayad. Kaya nga, alam mo, nakakaano ho ito, yung mga ganito sanang pambubudol ng gobyerno. Sabihin nyo yung totoo. Kasi, anyway, tanga naman yung mga followers nyo. Lalong-lalo na yung mga tanso. Tanga naman yung mga yan eh. Wala talagang ano yan eh. Kaya nga binoto ka eh. Di ba? Tanga talaga sila. Kaya siguro, anyway, tanga naman yan. Okay na sa kanila yan. Hindi naman nila tatanungin kung lahat ba eh. Di ba? Ganun na eh.
Kaya nga mga kababayan, yung mga hindi naman tanso dyan, yung mga makinig talaga tayo ng mabuti kasi niloloko tayo ng gobyernong ito. Diba? Kitang-kita nyo naman kung anong klaseng pambubudol ito. Sasabihin, wala na kayong babayaran, zero balance na, tapos biglang may kondisyon pala. Hindi sana sinabi niya na una pa lang. Pero, pag malala na sakit ninyo, ay may babayaran na kayo. Pag wala na kayo sa ward, kasi wala siyang binanggit dun eh. May binanggit siyang basic na salita pero wala siyang sinabi na, oy, pag nasa ward lang ha. Yun, malinaw. Pag nasa ward lang. So, ibig sabihin, hindi man niya, sinabi, yun ay isang way para linlangin, i-angle yung kanyang message na para maganda tignan. Libre na. Wala ka nang babayaran. Basta pumunta ka lang dun. Naghihingalo ka na. Dinala ka na sa ICU. Pagdating mo dun, nasa ICU ka na. Ooperahan ka na. Kasi hindi kasama yun mga ooperahan ka Nandun ka na, di ba? Tapos biglang sasabihin sa'yo, ito po yung bill ninyo, 150,000. Sana nga kung ganun lang di ba? Di ba? Ano sabi? Biglang ganun, di ba? Ang sasabihin, mas lalo kang mamamatay nun. Di ba? Totoo po, mas lalo kang mamamatay nun kung ganun ang pangyayari. Di ba? Ang takimi, ni-expect mo, wala ka nang babayaran. Tapos yung pala, may babayaran ka. Sana pala, hindi ka na lang nagpagamot. Hindi naman, wag ganun. Di ba? Grabe ho, malupit to. Ay nako. Anyway, eto pa. Isa pang issue na maganda rin nating pag-usapan. Isa ding abogado na magaling to, si Fiscal EJ. Kasi 'di ba yung issue na ikukulong, indirect contempt na ikinaso kila Gadon at kila Heydarian at saka doon sa Sendanya, sinasabi nila freedom of speech daw 'yon. Si Fiscal EJ, hindi po ito maka Duterte hindi rin po ito maka Marcos. Ito po nga na-involve ito nung panahon nung kay Tulfo, kay Attorney Libayan, yung mga ganyang issue. Hindi ito pumasok sa eksena ng mga Duterte o ni Marcos. Pero pakinggan natin yung kanyang napakagandang paliwanag kung ito ba mga komento nila doon ay papasok sa indirect contempt. But here's the deeper question. May karapatan ba? Hindi po ganyan na mukha ni Fiscal EJ Ano ho yan? Malabo yang ganyan. Pogi po ito si Fiscal. Ang publiko na batikusin ang desisyon ng Korte Suprema? At kung meron man, hanggang saan ang limitasyon nito? For purposes of this video, let's talk about the right to criticize the Supreme Court and why it is allowed and essential in a democracy. In a constitutional democracy like the Philippines, freedom of expression is protected by our Constitution. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution clearly states that no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press. Ibig sabihin nito, kahit desisyon pa ng Supreme Court, pwedeng punahin, questionin o batikusin ng publiko. That includes ordinary citizens, lawyers, journalists, and even public officials. Hindi po bawal maglabas ng saloobin. Hindi po bawal magtanong. Hindi po bawal magsabi ng mali ang Korte Suprema. Pero hindi rin ibig sabihin nito na wala na tayong panuntunan o limitasyon. There's a difference between fair and reasoned criticism and malicious, baseless, or disrespectful attacks. The Supreme Court itself, in several rulings, has acknowledged the right to criticize its decisions, provided that such criticism does not obstruct the administration of justice or undermine public confidence in the legal system through baseless or malicious attacks. Undermine. Matindi po yan, undermine yung authority ng Supreme Court by maliciously attacking them. Okay? So, kung ang sinasabi mo ay may legal basis, nasa tono ng disente at hindi mapanira. Disente at hindi mapanira. Doon na lang sa salitang disente, sablay na si Gadon dyan. At saka yung si Sendanya. At layuning magpaliwanag o magtama ng mali,
Pasensya na, hindi ko kukomentan yung kay Darian kasi hindi ko nabasa yung kung ano yung kinomenta ni Darian. Ito si Sendanya at saka si Gadon, nakita ko yung video nila. Then you are well within your rights. Pero kapag ang sinabi mo ay bayaran ang mga justices o tuta ng mga Duterte ang Yun. Tuta ng mga Duterte ang Supreme Court. Tuta ng mga Duterte ang Supreme Court. Naku po, sino ba nagsabi Supreme niyan? Court, then dyan po tayo magkakaproblema. Ang tawag sa labis na paninira o pagmumura laban sa Supreme Court ay indirect contempt of court. Freedom of speech po is not a license to malign or destroy someone's reputation. Let's now focus on the ruling itself. Critics say this ruling undermines public accountability. Marami ang nainis. Some said this protects the powerful. Others said this is judicial overreach. All these are valid points for debate. Yan. Okay daw yung mga ganon. Again, you can say the ruling is flawed. You can say it's disappointing. You can even say it sets a dangerous precedent. That's part of democratic debate. Criticism is not the problem. Irresponsible speech is. Because it crosses the line into malicious, contemptuous speech. Yon. Pero mahalagang i-highlight ito. Criticism is good. Debate is necessary. Questioning the powerful, including the judiciary, is democratic. Kung wala tayong karapatang batikusin ang mga institusyon tulad ng Supreme Court, then wala po tayong demokrasya. But at the same time, we must remember that freedom of expression is not freedom from responsibility. Kung gusto nating maging makabuluhan ang pampublikong diskurso, dapat tayong magbatay sa facts, gumamit ng maayos na lingwahe, at maging bukas sa mas malalim na pag-unawa sa mga desisyon. Hindi pwedeng opinion lang. Hindi pwedeng galit lang. Lalo nang hindi pwedeng chismis lang. Nako! Ang tunay na tagapagtanggol ng hustisya ay yung marunong magsalita ng responsable. Tandaan po natin ito. The Supreme Court is not infallible. Hindi sila Diyos. Hindi sila laging tama. They are not above criticism. Nor are they immune from public accountability. Pero hindi rin sila kaaway ng bayan. Yon. So yes, speak up, ask questions, debate the ruling, but let's keep it factual, ethical, and intelligent. Intelligent. Sablay na kagad si Gadon doon. Wala na. Sablay na. Doon pa lang, olat na siya. Intelligent. So yan lang po ang nais kong ibahagi today, and see you in my next video. Doon pa lang, wala na. Disrespectful, intelligent, wala na si Gadon doon. Sa tingin ko, dali si Gadon tsaka si Sendanya kasi kahit yung statement ni Sendanya, kakaiba rin, medyo bastos din talaga eh. Parang pinoprotektahan daw ang mga Duterte. Hindi yun factual, di ba? Hindi ho yung factual, dapat po factual. You may disagree, di ba? Kasi sa tingin ko, meron jurisprudence sa ganito. Yun. Pero yung pagbintangan mo na, tuta ka ng mga Duterte, nilakad yan ni Bongo, yan mga ganyan. Alam nating ano na yan. Yan po ay sablay na indirect contempt na po yun. Kaya mga kababayan, magmasido tayo dahil etong mga, alam mo na, etong mga hindi intelligent na mga tao at dinadaan lang sa laging galit. Yun tumititig ng ganyan. Ayan ho talaga mga ano yan. Dapat talaga yan maparusahan ng indirect contempt.